Mukhang may mga sign na mga kababayan na malapit ng manumpa si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Actually, inip na tayo. Okay, may remaining 2.5 years pa si Marcos Jr. bago matapos ang kanyang term. At syempre, marami ang nangangamba sa atin na, at saka yan po yung nalaman ng ilan sa mga DDS, even si Miss Maharlika at lalong-lalo na si Spokes Harry Roque, na wala palang balak bumaba sa pwesto si Marcos Jr. Sa tingin ko, ang nag-reveal niyan ay si Zaldico, na parang yan yung plano, original plan ni na Marcos Jr., ni na Tambaloslos, at of course, kasama kasi si Zaldico dati. Okay? Sa grupo nila kung saan sila yung kumakalaban sa mga Duterte. And, of course, aminado naman si Zaldico na sila yung humuhubas ng pera ng Pilipinas. Kaso mo, nabulgar na nga po ang katiwalian ng pagnanakaw, korupsyon, mga ghost projects. So, trillion po ang budget natin na naubos na hindi pa tapos ang taon. Actually, sabi nga po, March pa lang or bago mag-election ngayong taon, wala na ang pera natin. Siguro titingnan natin yung mga deliveries no ni Zaldico kasi in-upload naman niya yan sa kanyang Facebook page. Titingnan natin yung most recent kung kailan yung huling delivery niya, 'di ba? Kasi may mga petsa yun eh. And yung ilan nga sa mga nakita nating petsa doon ay March 11, 2025, panahon na kinidnap si PRRD. So, pwedeng yung mga deliveries ng mali-maletang pera na yon na nagkakahalagang 500 million hanggang 1 billion ay baka nagamit sa pagpapakulong kay Pangulong Duterte or ibinayad sa mga taong nag-kumidnap sa dating presidente. Sa dinami-rami po ng kawalang hiyaan at nabulgar talaga ngayong taon ang kahayupan ng mga politiko, lalong-lalo na ni Ngiwi Jr., ay napakagulo na ng kanyang administrasyon at ng politika ng Pilipinas. Naghihirap ang lahat, 'di ba? Hindi tumataas ang sweldo, nagmamahal ang bilihin. Ibig sabihin, inutil ang mga nakaupo sa pwesto at hindi napapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Again, mga kababayan, hindi lang naman po ito nakasalalay sa ating lahat kung paano umasenso ang ating buhay. Of course, kakayod tayo ng gusto, hindi ba, para may makain at may maitusto sa ating mga mahal sa buhay. Pero syempre, dapat po ay nandyan din ang mga nakaupo sa pwesto para ibigay yung mga opportunities para tayo ay makapaghanap buhay, makapagnegosyo, kumita ng maayos. Pero kung hindi sila nagtatrabaho, mahihirapan tayo maghanap buhay at mamuhay ng tahimik sa Pilipinas. Okay, kung magulo, kung puro nakawan, kung kalat ang droga, kung hindi tumataas ang sweldo, kung hindi napapababa ang bilihin at gastusin, sila po ang dapat sumbatan dyan. So, again po, kapag may nagtatanong sa inyo kung bakit ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong naghihirap, dahil po yan sa kahayupan ng mga nakaupo sa pwesto. Alalahanin niyo mga kababayan, hawak nila ang pera ng Pilipinas. Ayun na nga't pinagbebenta na yung ginto natin. Yung pera ng PhilHealth, 89 billion, winaldas. Hindi natin alam kung saan napunta. Yung 107 billion ng PDIC, at kung ano-ano pang pera na pwede nilang makamkam, kinamkam na. Trilyon-trilyong budget wala tayo nakita at kung meron man sira-sira. Katulad na lang ng flood control projects. At dahil nga po nabulgar ang katiwalian na yan, mukhang kailangan ng palitan ang inutil. Alright? Baka yung pera natin at ang pera ng bansa natin ay nagamit na para patahimikin ang pwedeng pumalag at umimik at kumontra. Hindi lang po ang mga politiko, kundi ang mga makikisig din. Okay? Ang Philippine Army, hindi kaya nababribe yan? Ang kapulisan, ang kasundaluhan, lahat na, Philippine Coast Guards, di ba? Men in uniform, military and uniformed personnel, hindi kaya nasusungal-ngalan na? Kasi ang trabaho ng mga yan, mga kababayan,
ay protektahan tayong lahat. Ang Pilipino higit kanino man, pero ang nangyayari kasi, parang kasi pinagmamalaki yan ni Boto, di ba? Bakit? Do they have the army? Because I do, sabi ni Butod. So para bang siya ang reyna ng Pilipinas? Siya ba ang binoto nyo? Okay? Pero despite dito sa mga kaletsihang ito at ginagawan po talaga nila ng paraan na makalimutan, 'di ba? At kung ano-ano ng diversion ang ginagawa. Katulad na lang nung pagkamkam nung tulay na ipinagawa ng China for Davao, yung Bukana Bridge na part ng 4 na projects na regalo ng China. Di ba nagpa-picture dun si Marcos Jr. at kiniklaim na legacy project ng kanyang administrasyon yun? Parang isa rin yun sa mga diversion nila mga kababayan para pansamantalang makalimutan. Ang mga ghost projects, may proyekto pero pagdating mo dun wala. May ginastos ang proyekto, pagdating mo dun kung hindi man wala talaga at kung meron man, sira kagad, durog, substandards, kulang ng bakal, kulang ng semento, right? Marupok ang gawa. So, ibig sabihin, halos lahat, mula sa taas hanggang ibaba, kurakot. Mga kababayan, sabi nga ni VP Sara, baka pagka nagpatuloy itong mga kalokohan ay baka pagdating ng 2028 wala ng Pilipinas. 2025 pa nga lang literal na lubog ang Pilipinas sa baha. Ay kung tuloy-tuloy ang corruption at wala naman talagang balak magbago, ay mauubos po ang pasensya ng taong bayan. And again, may mga nakita ng signs ang ating kakilala na parang nalalapit na ang panunumpa ni VP Sara. And sana kasihan ito ng nasa itaas. Itulot sana ng lumikha ang panunumpa ng susunod na presidente. At sana ay huwag nang umabot ng 2028. Dahil baka mamaya sa taong iyon, hindi talaga bumaba si Hiwi. Or maybe baka pagdating ng taong iyon, and that's gonna be when? 2026 na po kasi next year, no? Ilang tumbling na lang, ilang araw na lang. 2026 na. So, 2 taon kalahati pa ang bubunuin natin at ang pagtitiisan natin sa mga nakaupo na wala namang balak magsisi sa kanilang mga pinagagawang kasamaan at pagnanakaw, kundi panloloko lang, balikan na lang po natin yung Bukana Bridge, nanloloko Kiniklaim niyang kanya kasi wala nga siyang proyekto. Lahat ng pera ng budget ng gobyerno mukhang naibubulsa lang at itinatakas pa ng Pilipinas. Pero huwag kayong mag-alala, mukhang kinakikitaan na po ng signs na parang malapit na ang panunumpa ng susunod na Pangulo. Eto po. And again, bago natin himay-himayin itong sinabi ni Doc Lorraine, okay, isang kilalang DDS, ay baka pagdating nga ng 2028 mga kababayan, isabak na sa gyera ni Marcos Jr. ang Pilipinas, di ba? So ano ang mangyayari sa atin? Baka wala na ngang Pilipinas sa 2028, durog na sa gyera. Or kung ano pa mang kahayupan ang gawin yan, di ba nagkandamatay na tayo, hindi lang sa gyera. Baka pati sa mga kriminal at katulad ng mga lulong sa droga na yan. Kung hindi man tayo mamatay sa gyera, kasi hindi sila papayag na bababa sila mga kababayan. Right? At kung matatapos mo ng administrasyon niya, bago matapos yan, ay naku, baka isama ka sa gyera mga ate. Para walang eleksyon. Isa yan sa pampigil nila sa eleksyon, mga kababayan. Kung hindi nila kayang dayain, anyway, nagawa na nila ng paraan. Mukhang dayaan itong nakaraang elections di pagdating po ng 2028, baka mas matindi, mas maingat, mas malinis. Hindi po ba? Mas hindi kahina-hinala. Kumusta na nga pala yung mga nagpa-recount na sa tingin natin yung mga PDP laban senators ay dinaya kaya natalo. Nakakapagtaka kasi yung iba, bakit nanalo? Hindi naman mga sikat. Isinusuka naman na ng taong bayan. Katulad na lang nung Matching. Katulad na lang nung Bambina na ginagaya yung kanyang tiyuhing binangbang doon sa airport. Ba't nanalo yung mga yun? Pati yung senador na walang kaimik-imik, inaasar-asar na nga ni Mig Subiri, di ba? Ito talaga si Lodi. Lodi raw or idol. Kasi sila ito lapit. Hindi
Lito Lapid ba yun? Hindi nagsasalita. Nga pala, sa susunod nating vlog, abangan nyo, pag-uusapan natin yung isang senador na di umano, ang laki magbigay ng tip sa isang sexing babae na parang ano yun eh, parang ano ba siya, Viva Hot Babe or basta sikat na girl group. 300,000 kung magbigay tip pa lang. Oh, ito naman okay. Eto po, himay-himayin natin yung sinabi ni Doc Lorraine Badoy. Nabasa raw po niya sa kanilang isa sa kanilang mga group chats. Ano? What happened in 1986 and in 2001? 1986, umupo si Cory or naging presidente. 2001 is Madam Gloria. Tama? Basahin natin. Cory was sworn in at Club Filipino by CJ Claudio Tihanki even while Ferdinand Marcos Sr. was still in Malacanang. So 1986, nanumpa na si Cory kahit na nasa posisyon pa yung tatay nitong nagpapahirap ngayon dyan sa inyo, sa Pilipinas. GMA or Gloria Macapagal Arroyo was also sworn in at EDSA Shrine in January 20. Oh, January 20? December pa lang ngayon. So, malay natin, next year, di ba? May milagrong maganap. Kasi again, mga kababayan, dahil wala namang balak mag-sorry si Marcos Jr. sa kapalpakan niya at kainutilan niya, kaya malala ang korupsyon, bumabaha literal, baha ng korupsyon, baha pag konting ulan, pag may bagyo baha, ayaw magpa-drug test. Dumudugo na yung gums, tumatabingi na yung uso, ayaw, kinakikita. Mismong kapatid na nagsabi, bata pa sila. Lulong na. Tapos ayaw talaga. Dahil kung hindi ka na nga gumagamit ng ipinagbabawal na pulveron, hindi ka matatakot mag-drug test. Binabayaran at ginagastosan ka ng taong bayan para magtrabaho, tapos nire-request ng mga Pilipino na magpa-drug test ka, pero ayaw mo at nagsusuplado ka pa. It's as if hari ka ng Pilipinas. Tama? So, we'll see. Nanumpa raw si GMA sa EDSA Shrine at sana history repeats itself. Why not? No? Let's pray for it, mga kababayan. Kahit na si Erap ay nasa palasyo pa ng mga ahas. Tumakas nga raw sa ilog, di ba? Dumaan sa ilog. So, Pasig River. The scenarios were identical nung 1986 at saka nung 2001. There were political turmoil, magulo, because of so much corruption and greed, and the Filipino people were shouting for the resignation of the sitting presidents noong mga panahon yon. And 2 women presidents were sworn in to replace 2 male sitting presidents. Coincidence ba? Identical daw sabi ni Doc Lorraine. May nanumpang 2 babae. Abusado yung mga lalaking presidente. Nangyayari ba yan ngayon sa panahon natin? So, sino ang pinakamalala? Yung pinaltan ni Cory? Yung pinaltan ni Gloria? O itong dapat paltan ni VP Sara? I-comment nyo agad sa comment section. Today's third scenario is likewise identical to the 2 previous ones. Okay, Tam? There is political turmoil because of so much corruption and greed. Sakim nga hindi lang magnanakaw, sakim pa. And the people are shouting for resignation. Kaya maya't maya ang rally. Okay? Siguro one day, mga kababayan, kahit nga wala ng pamasahe ang mga tao, kahit wala ng makain, bababa na sa kakalsadahan. Right? Kapag kagalit na, again mga kababayan, kung magmamatigas itong Marcos Jr., baka magkatotoo yung prophecy ng kakilala natin. Or yung ipinarinig sa amin
I think that was a video, if not a voice record. No, it was a voice recording. Alam to ng mga kasi pumupunta kami ng Liwasang Bonifacio eh. May nagparinig sa amin ng voice recording ng isang parang yung mga sinasabi niya nagkakatotoo. Kilala yung personalidad ito. Okay, hindi ko lang pwedeng i-reveal, but pagdating na magkatotoo yung sinabi niya, sasabihin ko sa inyo mga kababayan, ha? Kaya mag-subscribe kayo. Yung mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe, and let's pray na sana mangyari ito kaagad. Ang sabi nung isang parang prophetic kasi siya mga kababayan, no? Na nagkakatotoo yung mga prophecy niya. Lalabas yang si Marcos Jr. Lalabas at lalabas yan ng palasyo. At mamimili lang siya sa dalawang bagay. Nabanggit ko na to, alam to ng mga matatagal na nakafollow sa akin. Or ng matatagal ng Mawinians. Lalabas yan ng palasyo at mamimili siya sa dalawa, horizontally or vertically. Mamili ka, lalabas ka ng palasyo ng nakatayo or nakahiga. Either way, lalabas ka. Kaya nga Marcos Jr., mag-decide ka na, hindi sa tinatakot ka namin. Yung nagsabi nito ay may ganyan, kind of a prophetic na or something. Kasi kung hindi ka lalabas ng matino, mahinahon, at alinsunod sa batas, ibig sabihin, lalabas ka ng nasa huwisyo, nakatayo, naglalakad palabas, or nakasakay sa sasakyan mo. Baka yung galit ng taong bayan mag-umapaw. Alalahanin nyo, sinubod kayo dati ng taong bayan. Kaya nga kayo tumakas eh. May trauma na kayo, di ba? So, hindi habang panahon magtitiis ang mga Pilipino sa pagnanakaw, sa corruption, sa pahirap na buhay, sa pagbaha ng krimen at droga, sa pagkasira ng Pilipinas, right? Konting ulan, baha. Walang pumipigil sa deforestation, sa illegal logging, sa mining, at kung ano-ano pa. Kapag ang mga Pilipino ay, 'di ba, nagbuwis ng buhay, lalo na yung mga mahal nila sa buhay, yung galit na kinikimkim baka sumabog. Pag pare-pareho na yung galit ng taong bayan, papaano ka kaya lalabas? Lalabas ka ba ng kusa o kakalad ka rin ka? Nakatayo ka pa kaya kapag kinaladkad ka? Yun ang tanong. Right? Baka yung gigil. Kasi minsan mga kababayan, kung ano ang inutang, right? Siya ang babayaran. Kapag may mga buhay na inutang na, ang kainutilan mo at katamaran mo at pang-aabuso nyo, baka yan ang singilin sa iyo ng mga Pilipino. Tama ba mga kababayan? Kaya sana nakakarating to sa iyo, Niwi Jr. Ano raw dito? There is a political turmoil because of so much corruption and greed, and the people are shouting for resignation of the sitting president. And the next president to be sworn in is another woman who will replace a male sitting, di ba? Pareho, similar, no? Wag nang patagalin, pasumpain na si Inday Sara, naghihintay lang si CJ Alex Gesmundo. Truly, history will keep on repeating itself. Huwag na raw patagalin. I guess, kung talagang siniswerte pa itong, at mukhang ganun nga mangyayari, mukhang magpapaskot bagong taon pa ang mga animal. Pero I guess yung next year, hindi na dapat patagalin pa yung mga yan. Walang balak magsisi. Nanloloko, nambubudol, nanlilinlang. At para mabawasan yung mga galit sa kanila, mukhang sinisilaw nila sa salapi. Kung hindi man nila ipagurgur, kung hindi man nila tamnan ng kaso. Right? Hindi lahat mga kababayan kayang patahimikin. Kung meron silang papatayin sa mga kritiko nila, may uusbong at uusbong. Kahit ordinaryong tao, magagalit at magagalit sa pang-aabuso. Kapag naubos na ang pasensya, right? Kapag hindi na kinaya ng Pilipino ang pagtitiis sa hirap ng buhay. Sila ang masusumbatan.
Okay? Hindi lahat makakalabas ng bansa at makakahanap ng magandang kapalaran abroad. Hindi lahat may kakayahan, tama ba? At ano kaya ang kayang gawin ng mga taong nasa Pilipinas na hirap na ang buhay? Ano ang kaya nilang gawin sa mga magnanakaw na ito? Pa-comment sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.